Hi everyone, I'm back here sa site, sa bus. And matagal akong hindi nakapag-post na video. Na-busy sa ibang bagay. Today, galing ako sa Home Depot. Bumili ako nitong trim na to. Ilalagay ko yan sa dito sa ilalim ng mga TV. Ipang titrim ko, itatapos. Yan yung ipang finish ko dyan. And then I will color it black. And then yeah, yun ang gagawin ko for today. Dinala ko rin yung tables ko. Ito, yan, matagal-tagal na yung tables na yan, mga 10 years ko nang gamit yan, and buhay pa rin siya, gumagana pa rin naman. And yan, kasi kailangan kong putulin to, kailangan ko halos lang ng mga 2 or 1.5 1.75 inches nito. So kailangan kong i-cut to, mga bandan dyan. And yeah, and there you go guys, tapos na ako sa pagkabit ng trims. Although hindi pa talaga fully finished kasi kailangan ko pang lagyan ng wood filler, yung mga butas ng brad nail. Yan, marami butas yung brad nail. And then yung mga gap na ganito siguro lalagyan ko rin ng wood filler bukas. Bibili ako ng wood filler, yung kulay pink. Tapos na yan dyan. After kong malagyan ng wood filler bukas, magpe-paint na ako. Yan, kasi may mga pangit tingnan dito. Lalagyan ko siguro ng sealant, silicone, and then I'll paint it black. There you go. Hi everyone, I'm back here sa bus for today. Magpipintura naman ako nung cabinet or nung shoe rack yan dito sa ilalim. So galing na naman ako sa Home Depot, bumili ako ng mga supplies. So ayan, bumili ako nitong pintura na to. Yan, para siya for interior, exterior, pang trim talaga siya, or pang cabinet. So maganda yan. Yan, dries to a hard and durable finish kasi medyo malakas ang vibration dito sa loob ng bus, kaya dapat medyo matibay din yung pintura natin. Ito yung wood filler, yan yung para sa mga butas ng brad nail or yung mga imperfections ng kahoy, ilalagay ko yan. And then meron din tayong putty knife. Ito yung pang-apply ng wood filler. Painter's tape. Yung mga brush natin, ito bumili rin ako ng mga maliliit na brush kasi may mga maliliit akong ito, yung mga ganito, pipinturahan natin. And then ito, bumili rin ako ng pang sand or pang liha. Bumili rin ako ng silicone na itim para mag-match sa color natin. And ito, bumili rin ako ng painter's prep. Although hindi ko to gagamitin para sa pagpintura, gagamitin ko yan sa ceiling. Maglilinis na ako ng ceiling kasi ididikit ko yung acoustic foam dito para dumikit na maayos yung acoustic foam. Yan. Then I think that's it. Ito, wala to, panglinis lang to kasi sobrang alikabok dito. And maglilinis na rin muna ako ng floor bago ako mag-start ng pagpipintura ko. Ayan guys, tapos na yung first coat ng yung base cabinet or ng shoe rack. Yan.
And maybe later this afternoon, I'll come back here to do another coat. Sana tapos na siya ng second coat. Pero kung kailangan pa ng third coat, yan, you can see, medyo manipis pa yung pintura. So I'll come back later, may gagawin lang ako sa bahay. And then I'll finish this painting. Yan guys, tapos na ako magpintura nung base cabinet or nung what do you call this? Shoe rack. Shoe rack yan sa ilalim. Tapos na siya. And nakapagkabit din na pala ako ng isang heater. Electric heater. Ang kaso, nawawala ko yung knob dito. Pati yung dalawang screw, hindi ko makita. So, ito lang ginamit kong screw dyan. Pero mukhang okay naman na tignan. Hanapin ko na lang kung nasan yung knob. Pag wala akong makita, baka bibili ako sa Amazon. Tapos meron pang isa dito, install ko rin yan baka bukas. And then after that, magwo-wall paneling ako. Yung decorative wall panel, yung parang may vertical slots dyan. Medyo brown and black yun. So, yun din yung ilalagay ko dito sa kabilang wall. Pero hanggang ngayon, wala pa rin yung gumagawa ng bench. Hopefully by next week magsimula na siya and matapos niya na rin sana tong harap dito. Kasi sabi ko sa kanya by third week dapat tapos na, third week of September. Yan, for today ang gagawin ko, install ko tong decorative wall panel. Yan, medyo magaang lang siya. Although mabigat din, pero parang may felt backing lang siya dito sa likod. Yan yung mga nauuso ngayon and pinag-isipan ko kung horizontal or vertical ang gagawin kong orientation. I've decided na I'll go with the horizontal one. So yeah, sa likod siya ng mga TV and then meron din siguro yan dito sa taas ng bench pag nandiyan na yung bench install ko. Tapos lalagay ako ng LED dito sa likod. And yeah, pakita ko sa inyo mamaya pag tapos na. Yan, nakabit ko na yung decorative panels sa likod ng TV. Yan, hanggang sa dulo. Although pag kinabit na yung TV, hindi na gaano makikita yan. Pero para professional lang tignan, lagyan ng decorative panels. And then sa likod nito, yan, may space dito. I-install lang ko yan ng LED lights. LED strip lights. Yan. There we go. Ang susunod siguro, baka itong part na to, lalagyan ko rin to ng decorative panel. Hindi pa ako decided, pero malamang yan decorative panel yan. Tapos ito acoustic foam yung ceiling.